Isa. Good morning po. Naramdaman niyo ko po. Hello, Tess, Mike. Magandang umaga po sa bawat isa. Masaya po kayo na nandito kayo sa bahay ng ating Panginoon. Parang nilalamig pa yung boses. Ano po? Ako rin pagbuhat po nung Thursday ng gabi hanggang kaninang madaling araw po, tinira ako ng ubo at saka po ng sipon. Kaya kailangan ko po yung prayer ninyo. Masakit po, yung ulo, yung lalamunan, yun dito. Pero sa biyaya po ng ating Panginoon, alam ko po, overcomer tayo, victorious tayo. Amen po ba? Palagyan. Okay, ayan po. Thank you po. Kaya pala hindi ako marinig. Po? Sino pong nag-i-enjoy sa mga message po natin? Napakasarap po, na lalo pa kung pinagmumuni-munihan po natin ang mga mensaheng ito. Ito po yung nagiging pagkain, bitamina ng ating kaluluwa, ng ating espiritu, upang tayo po ay lalo pang maging matibay sa ating pananampalataya. Kaya nung unang linggo po ng January, ating pong pinag-aralan o yung pinaka-topic po natin ay Run the Race. Kung paano po natin tatakbuhin o paano po tayo tatakbo sa isang race. Bilang mga mananampalataya. Sabi ko nga po nung nakaraan, tayo po ay itinuring ni Pablo na bilang mananakbo. Nakasama po tayo sa isang takbuhin. Yung mga sa track and field. Kung alam po ninyo, kung paano po sila nagtitrain, kung paano po nila talaga binibigyan ng oras, ng panahon, kahit na umuulan yan, ano man yung dapat nilang gawin, gagawin po nila. Kung ang gusto nilang mabit ay yung 30 seconds po, gagawin po nila lahat para mabit po nila yung 30 seconds na yan. Para 29 seconds po, mabit po nila. Tayo rin po bilang mga mananampalataya, dapat ganito po yung ating ginagawa. Atin pong laging bigyan ng importansya ang relasyon natin sa ating Panginoon. Tayo po ay tumatakbo kanya-kanya po. Ang ibig sabihin nito, kung ikaw ang na-born again, sa inyong pamilya, hindi ibig sabihin ligtas ang buong pamilya mo. Ikaw lang. Subalit, ikaw ang magiging ilaw at asin. Ikaw ang magiging magandang modelo kung paano ka binago ng ating Panginoong Hesukristo. Para sa naman sila, maidala mo para sa ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Kaya nga po, run the race with focus. Yan po yung unang tinalakay natin noong nakaraang linggo at noong pangalawang linggo, run the race with endurance. Napakaganda po niyan, focus. Natural po, kapag hindi ka nakapokus sa isang bagay, mali, laging mali ang iyong nagagawa. Subalit kung nakafocus ka, sa iyong ginagawa, nakakonsentrate ka, yung mindset mo, nandoon sa ginagawa mo, hindi pwedeng hindi tama ang ginagawa mo. Kaya nga po tayong lahat, dapat nakafocus po yung ating kaisipan, yung puso po natin sa ating Panginoong Jesus, the author and finisher of our faith. Amen po ba? Kapag hindi po nakafocus yan, pagmasdan po ninyo ang inyong buhay espiritual kung paano. Siguradong gaganyan-ganyan yan. Konting problema lang, lalo na sa pera, bumabagsak po tayo. Sa pamilya, konting lang, sigawan na. Mainit ang ulo mo, nagdadrive ka, na-overtake ka lang ng konti, mainit na ang ulo mo. Bakit? Hindi ka nakafocus. Pero kung nakafocus ka, ang ibig sabihin, salita ng Diyos ay nasa lagi sa puso mo, lagi kang may kapayapaan. Run the race with endurance. Dapat po mag-endure, magbata tayo. Totoo po, marami po mga pagsubok ang pagdadaanan natin dito sa lupang ito habang tayo po ay nabubuhay bilang mananampalataya. Ang kailangan lang po natin, katulad nung inawit po natin kanina, na talaga mag-hold on lang tayo sa promises ng ating Panginoon na gagawin niya. Tutuparin niya ang kanyang mga pangako sa ating pong buhay. Ang kailangan lang natin magbata. Pagbatahin po natin, magtiis po tayo.
Kaya ngayon pong umagang ito, pag-aralan naman po natin yung ikatlo, run the race without baggage. Ano po? Sino po ang nakarelate kaagad? Run the race with baggage. Nung nagsisiyo po kami, noong Friday, nasabi ko nga po, sabi ko kay Pastor Manny, Pastor, sabi ko, tingnan mo nga yung mga sa track and field player, mga players po ngayon. Even kahit na po anong klaseng sports yan. Tingnan mo yung mga suot nila, halos nakatupis na lang sila. Di ba? Ang gusto kasi nila magaan. Yung walang pabigat sa kanilang katawan. Tayong mga mananampalataya, dapat ganyan din po tayo. Hindi ko po sinasabi magtupis tamo, nepo. Ang sinasabi ko po, kung ano man po yung mga problema ninyo, kung ano man po yung pinagdadaanan ninyong mga problema, bagahe po yan. Ano po? Kaya para makatakbo po tayo ng diretso at saka malaya po tayong makatakbo, dapat wala po tayong bagahe na dala-dala. Pag-aaralan po natin yan. Ano ba ang sabi ng Hebrews chapter 12 verse 1? Therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin, that so easily trips us up. And let us run with endurance the race God has set before us. Tayo po sa mandaling manalangin. Salamat po, Ama. Salamat sa iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesukristo na napako, namatay sa krus ng Kalbaryo upang kaming mga tumanggap sa iyong banal na anak, kami po ay magkaroon ng kalayaan sa lahat ng uri ng karamdaman, ng kasalanan, Panginoon Diyos. Salamat sa iyong banal na dugo na naglinis, nagtanggal ng mga sumpa sa amin. Maraming salamat po. Panginoon, ang dalangin ko po sa umagang ito, malaya po kayong kumilos sa aming kalagitnaan. Ano man po yung mga hindrances, Panginoon Diyos, na nilalagay ng kaaway sa aming kaisipan, sa aming puso upang hindi kami makapag-concentrate, makapag-focus sa iyong banal na salita. In the mighty name of Jesus, akin pong nire-rebuke ang lahat ng mga evil spirit na ito. Lord, let there be freedom sa umagang ito. Yung mga nagnanais na makalaya sa anumang klase ng vices in the mighty name of Jesus. Panginoon Diyos, kayo po ang katugunan. Maraming salamat din po, Panginoon, sa kagalingan na pinagkaloob mo rin sa akin. Even kung sino man po yung may mga karamdaman dito. Panginoon, salamat that by your stripes we are healed. Panginoon Diyos, nagpapasalamat din po kami sa mga visitors, sa mga first-timers, Panginoon. Alam ko po, Panginoon Diyos, walang aksidente sa inyo. Tinalaga mo itong araw na ito upang marinig nila ang iyong mabuting balita, ang iyong banal na balita, salita, Panginoon Diyos. Panginoon, buksan mo po ang mata ng puso, mata ng aming pangunawa, upang lalo pa po naming maunawaan, lalo pa po naming tanggapin na may kagalakan, Panginoon, ang iyong mabuting balita. Maraming salamat po. I-cover mo po ako sa iyong banal na dugo at sa iyong banal na presensya, Panginoon. Maraming salamat po. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Ang sabi po dito sa ating binasa sa Hebrews chapter 12 verse 1, ilang ulit po nating tuwing linggo nababasa po natin, tayo po ay napapaligiran ng napakaraming mga witnesses, mga testigo, ng mga mananampalataya. Kung paano po sila nag-focus, paano sila nag-endure, nagbata, sa kanilang pananampalataya, nanatili po sila kahit doon sa bingit ng kamatayan, nanatili pa rin silang tapat sa Diyos. Kaya nga po, ito yung pag-aaralan natin. Kaya paano ka mag-focus at mag-endure? Kailangan po tanggalin natin, sabi dito, let us strip of every weight that slows us down. Tanggalin natin lahat, ang mga nagpapabigat sa atin, nagpapabagal sa atin, lalong-lalo na, sabi po diyan, ano ang sabi? Especially the sin that so easily trips us up.
Tayo po mismo, alam natin yan kung anong kasalanan po yung nagpapabagal sa atin para po tayo ay umusad, sumulong, makapag-focus sa salita ng Diyos o kay Jesus. Alam po natin yan. Hindi po natin pwedeng pagsinungalingan yung sarili po natin. Hindi natin pwede po maging hipokrito tayo sa sarili natin dahil kokonsensyahin po tayo. Sasabihin ng sarili natin kung ano ang ginagawa po nating hindi maganda sa harapan ng Diyos. Kaya nga po, lahat ng mga kasalanan na nagpapabagal po sa atin, dapat tanggalin o isuko po natin. Sabi po nga ng mga naririnig ko, ang puso natin, napakarami pong kwarto nito. Mga rooms, na bawat niyan meron pong kanya-kanyang mga may mga kasalanan, kung ano yung mga sinasamba mo, kung ano yung importante. Dapat po yung buong puso natin na isusuko po natin yan sa ating Panginoon. Na siya na lang ang dapat mag-control nito. Amen po ba? Kasi lahat po ng ginagawa natin, nagmumula sa puso. Kaya guard your heart. Sabi po ng Proverbs chapter 24, guard your heart. Bantayan mo ang iyong puso. Hindi si Satanas ang pinababantay, kung hindi ang puso po natin dahil mapaglinlang po ang ating puso. At sabi diyan, and let us run with endurance the race God has set before us. Napakasarap po kapag ikaw ay naglilingkod sa ating Panginoon, yung bang wala kang bit-bit ng mga anumang bagahe. Una po, ano yung mga bagahe na yan? Run the race without baggage, meaning never compromise your faith. Ano ho ba yung compromised? Tayo po lahat naranasan natin yan, salitang compromise. Meron po tayong standard. Sa buhay Kristiyano po, ang pinaka-standard po natin, ang ating pong sinusundan, walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Tama po ba? Kaya ito yung pinaka-standard po natin, tuntunin po natin na sinusundan natin. At hindi po natin dapat i-compromise. Kapag sinabing compromise, ibinababa mo doon sa standard. Ito yung standard, i-compromise mo, nandito yan. Hindi na masusunod yung standard. Naunawaan po ba natin? Binababa mo yung kalidad. Kaya nga dapat sa buhay Kristiyano, hindi kailangan ang compromise. Hindi natin dapat pinanghahawakan ang compromise. Binababa natin kasi yung standard ng Diyos. Maliwanag po ba? Habang aking pinag-aaralan po ito, umano po sa isip ko, oo nga no, pero ginagawa namin. Lalo na po pag nagkaroon ng aksidente, kung yung mga nagmamaneho, di ba para hindi na tatagal ang pinag-uusapan, nakikipagkompromiso na lang tayo. Kaya nga bumababa yung standard. Kaya na parang sa atin, tama na yung makipagkompromiso. Pero sa buhay Kristiyano, walang compromise. Amen po ba? Masalaya po. Sa Romans chapter 12, verse 2, o kaya, dito muna po. Yung compromise, sabi po dito, tinignan ko po sa dictionary, accept standard that are lower than is desirable. Ano ko po ito? Sabi ko, kaya dapat hindi natin kino-compromise ang mga salita ng Diyos. Kung ano yung standard natin, kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos, doon tayo. Amen po ba? Kaya sabi ng Romans chapter 12 verse 2, don't copy the behavior and customs of this world. Huwag ninyong kopyahin yung pag-uugali o yung anuman po yung yung uso ba ngayon sa mundong ito. But let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Behavior, asal, ugali, customs, yung ano po natin ngayon, kung ano yung uso. Ano ba yung mga uso? Ang dami po ng uso ngayon, lalo na po sa mga damit. Makita po natin yung mga kababaihin ngayon kung magdamit po, dati mahaba yan paikli ng paikli. Ngayon nakalitaw na po yung pusod. Ngayon, hindi lang pusod ba ang hanggang dito na yata yan. Paatras ng paatras, paakyat na pala ng paakyat.
Kaya po, yung mga uso ngayon, tandaan po natin, bilang mga mananampalataya, hindi po natin lahat dapat ginagawa o sinusunod. Kung ano po yung standard ng isang Kristiyano, yun ang ating susundin ayon sa salita ng Diyos. Amen po ba? Para hindi po tayo nagiging katitisuran. Amen. Kaya, Kristiyano yata, born again yata, tiga Calvary yata, o bakit makanyin niya? At tayo naman po, yung standard ngayon ng mga kabataan, ano po, ay yung mga compromise na yan, yung wait lang. Ano po, hindi po yan sa Diyos. Hindi po yan ang standard ng salita ng Diyos, yung wait lang. Honor, Ephesians chapter 6. Honor your parents. Kapag may inutos sa inyo, hindi nyo sasabihin ng wait lang. Siguro kung may ginagawa kayo, pero tapusin ko lang po ito. O kaya, sandali lang po, nandyan na. Pero ngayon yung wait, ang tagal ng wait. Ano po? It takes 30 minutes, 1 hour, 1 day. Natapos mo na yung pinagagawa mo, wait pa rin. Hindi po standard yan ng isang tunay na mananampalataya kay Kristo, mga kabataan. Amen, mga kabataan? Lord, alam bisang sagot. Eda borintok yan ata. Ingay. Kaya nga po dito, but let God transform. Sino po yung magbabago sa ating kaisipan? Tayo ho ba? Tayo ba ang gagawa ng mga New Year's resolution natin para ating matupad yan? 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan, nagagawa po natin yan. Pero hindi natin na itutuloy yan, nagpapatuloy. Ang Diyos lang po ang pwedeng magbago ng ating kaisipan. Amen po ba? Dito po tayo lagi babagsak niyan sa salita po ng ating Panginoon. Into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Ang sabi po dito, ano po, yung behavior po natin, yan po yung pag-uugali natin, yung asal, yung kilos po natin. Ano, ito yung pamamaraan ng isang tao kung paano siya kumilos, ano po, at yung asal niya. Diyan po na natin nakikita. Kaya po kung minsan, no, kanino ba anak yan? Saan ba church yan? Ano po? Bakit po? Dito lang sa church na ito, dito ko lang nakita na ang lahat ay nagmamano. Ano? Meron sa noo, meron sa side, meron sa likod. Gawan niyo po nung nano itang standard. Amen. Ano ba yung tama? Kaya nga po, dito makikita po natin. Ano ba yung mga yung ano po natin? Ito po yung traditional at yung widely accepted way of behaving or something that is specific to a particular society, place, or time. Ano ba yung tradisyon po natin dito? Ano ba yung naging tradisyon po natin sa ating community? Yung madali na lang pong yung po. Pag sumagot. Pero ngayon, wala na po. Ano kasi mapamangan opo. Nabalo rin nga naking opo. Ingay po. Dapat, hindi po natatanggal yan. Amen. Napakalamyak naman ang inyong sagot. Parang hindi kumbinsido ang salita ng Diyos. Ano po? Alam po ninyo, ang salita ng Diyos, masakit man yan, pero yan ang nagbibigay po ng healing. Yan yung nagtutuwid po sa atin. Para tayo ay nakapamuhay ng merong katuwiran sa harapan ng Diyos. Kaya nga po, with a new mindset, you'll run smoother, lighter, and way more productive. Ano po? Pansinin po ninyo, kapag ikaw ay nakafocus, nag-i-endure ka saan man na ginagawa mo sa buhay mo,
Kapag ang Diyos ay lagi nasa sa iyo, productive ka. Ano po? Hindi po yung nagtatrabaho ka, mag-buisit ka. Pag ganon, hindi ka nakafocus. Hindi ka marunong magbata. Dapat po, marunong po tayong magbata. Marunong po natin, tanggalin po natin yung mga bagahe na yan. Pag nagtatrabaho kang magaan ang iyong katawan, hindi ba napakasayang magtrabaho? Mapapa-praise the Lord ka. Hey, Lord, praise the Lord. O 1 minute mo, yari na ako. Ne? Apansinan nyo ita? May gawa na ikang biya ita? Nangyari na ho ba sa buhay ninyo yan? No? Yung masaya ka, wala kang bagahe, walang galit, wala yung hinanakit sa puso mo na nagtatrabaho ka, pagkatapos hindi mo napansin, tapos na pala yung trabaho mo. Tapos na pala yung ginagawa mong ministry. Kaya nga po, huwag ninyong i-compromise ang standard ng Diyos bilang mga mananampalataya. Amen po ba? Sa 1 John chapter 2 verse 17, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. The world and its desires passed away, but whoever does the will of God lives forever. Do not love the world or anything in the world. Ano po? Ano ba yung nandito sa mundo? Marami po yan. Ano po? Yung mga material na bagay. Ano po? Pera, damit, bahay. Ano po? Yan ba ang ibig sabihin yan? Hindi na natin bibigyan ng importansya? Hindi po. Dapat, ang sinasabi po dito na huwag ninyong mahalin yung mundo o anuman yung nandito sa mundo, huwag ninyong laging bibigyan o bibigyan ng priority yan. Ang bibigyan po natin priority o laging nasa first po, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Dahil ano ang sabi niya? If anyone loves the world, love for the Father is not in them. Lalo na po ang pera. Ano po? For everything in the world, the lust of the flesh. Ano po? Gusto ko pong elaborate ito kung minsan po, ayon sa salita po ng Diyos. Ang lust of the flesh po, ayon sa salita ng Diyos sa Galatians chapter 5, verse 19 to 21. Basahin ko po sa Tagalog. Sabi niya po dito, hindi maikakaila ang mga hilig ng laman. Sa ibang salin po yung hilig, ito po yung pita ng laman. Ano po? Ano yung mga pita ng laman? Pakikiapid, sexual immorality, kahalayan at kalaswaan, impurity, ano po, at debauchery. Verse 20, pagsamba sa Diyos-Diyosan, idolatry, pangkukulam, witchcraft, pagkapuot sa isa't isa, hatred, pang-aaway-away, ano po, discord, pagsiselos, jealousy, pagkagalit at kasakiman, fits of rage, pagkakampi-kampi at pagkakabahagi, ano po, dissensions, factions. Verse 21, pagkainggit, envy, paglalasing, drunkenness, kalayawan, orgies, at iba pang katulad nito. Tatapusin ko na po. Muli ko kayong binabalaan. Ang mga gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Yan po yung mga lust of the flesh. Marami pa po yan. Kaya po dito sa ating church, marami po sa mga henerasyon po natin ngayon na nagli-live-in. Kaya nung nakaraan pong taon, atin pong ginawa na magkaroon po ng programa na magkaroon ng mass wedding. Para po yung mga nagli-live-in, yung mga nagsasama na hindi kasal, maranasan nila yung total blessing po ng Diyos. Amen po ba? Kaya po kung nandito po, meron po dito, magsabi lang po kayo. Kung ang sabi po nila karamihan kasi wala silang gagastusin, gawin lang po natin ng simple. Ano po? Libre lahat. Yun lang po, kayo ang gumastos sa isusuot ninyo. At kung gusto po ninyong lumabas pagkatapos namin kayong kinasal, okay lang po. Yun lang ang importante, yung blessing po, yung utos, yung standard ng Diyos. Hindi po natin kino-compromise. Amen po ba?
At kung kayo naman po ay hiwalay, nagkaroon ng hiwalayan po, merong gumawa sa magkabilang panig po, ngayon meron kayong partner, ano po, manatili na lang kayo dyan sa sitwasyon ninyo. Ngayong nakilala na ninyo ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Maliwanag po yan. Yan po yung sabi ni Paul sa Corinthians. Amen po ba? Kaya nga, itinuturo po natin, ano ba ang standard? Kaya nga, wag natin i-compromise ang salita ng Diyos. Gusto po ninyong maranasan pa ninyo ang blessing ng ating Panginoon, gawin po ninyo kung ano yung standard ng ating Panginoon. Yung last of the eyes naman po, ano ang last of the eyes? Bigyan ko kayo ng isang mga halimbawa po sa Bible, si Eve in Eden. Nakita niya po yung forbidden fruit. Ano ang nakita niya? Masarap siguro ito. Ano po? Kaya ano ang nangyari? Natukso po siya. Genesis chapter 3. Ano naman po? Si King David naman po, nakita niya si Bathsheba. Natukso rin po siya. Nandyan po sa 2 Samuel chapter 11 din po yan. Yan po yung last of the eyes. Sa Proverbs 27:20 po, death and destruction are never satisfied and neither are the eyes of man. Tama po ba? Tayong lahat po, lalo na nung kapanahunan po, kasagsagan ng pagpasok ng bear, September, October, November, December, nandyan po yung mga bonus, mga 13, 14, 15, 16 bonuses. Ano po? Ano ang nasa mata natin? Bagong cellphone, bagong sapatos, bagong damit. Ano po? Bagong bag. Ano po? Ano pa? Magpapaherdo ako ng ganito. Ano po? Dapat naisip natin, unang-una, ang Diyos eh. Lord, salamat po sa lahat ng blessing. Lord, ay ni po yung parakya ka. Amen po ba? Yung last of the eyes. Bakit po, sabi po diyan, ang mata po, ang sabi ng Matthew chapter 5 verse 20, but I tell you that anyone who looks, sorry. Matthew chapter 6 verse 22, the eyes is the lamp of the body. If your eyes are good, your whole body will be full of light. Tama po ba? Ang mata po natin, sabi diyan, ito po yung lamp, ito po yung ilawan ng ating buong katawan. At kung ano po yung nakikita natin, kung ang binabasa mo, ang lagi mong nakikita ang salita ng Diyos, natural, spiritual na bagay, ang nasa isip at nasa puso mo. Pero kung mga bagay po, mga material na bagay, at yung sabi po dito sa Matthew chapter 5 verse 20, but I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. Hindi lang po lalaki ito, pati po babae. Hindi lang po kami ang merong lust. Tayong lahat, meron tayong lust. Hindi po yung L-U-S-T ang pinag-uusapan po natin. Pita, hilig ng laman. Ano po? Yan po yung mata. Marami pa po yan. Ano po? Ano ngayon ang nangyayari po sa buhay po natin? Kaya nga po, marami yung nangangarap na magkaroon ng bahay, ng lupa, ng kotse, lalo na kapag naka-display yung BYD sa SM. Ano po? Buy your dream. Ano po? Yung BYD. Sa akin po, hindi build. Kasi isang gulong, hindi mo naman magawa eh. Buy your dream. Bilhin mo kung ano yung iyong panaginip. Ano po? Maraming nangangarap ng ganyan. Yung iba, hindi naman kaya, niyayakap naman nila. Ano po? Kaya ano nangyari? Ayun, credit card dito, credit card doon. Pagkatapos ng singilan, gagamos na mabuntok. Ingkay na. Last of the eye. Marami po yan. Kaya nga, ilan lang po itong mga nabanggit ko. Ano naman po yung pride of life? Yung pride of life, ito po yung self-centeredness. Ano po? Lagi mong gusto, ikaw ang bida. Ano po? Mas biyasa ko kasi magkanta ka, mag-lead worship. Kanyan eh. Ha? Yan na po yan. Pride po yan. Mas magaling ako tumugtog dyan. Mas magaling ako mag-aser dyan. Mas magaling ako mag-MC. Ano po? Ano pa po? Yung arrogance. Ano ba yung arrogance na yan? Ang boasting at saka yung arrogance parang magkaparehas na lang po yan eh. Yung mayabang,
Ano po? Ano pa? Reliance on worldly achievements. Nagre-rely ka ngayon kung ano yung nasa mundo. Hindi na doon sa standard ng Diyos. Power, position instead of God. Nakita po natin yan sa panahon po natin. Kung paano po yung walang nakakakilala, hindi nila nakikilala, hindi nila alam ang standard ng Diyos. Ano po ang nangyari sa kanila? Puro pera. Ano ang nangyayari sa gobyerno natin, yung mga sa DPWH? Ano po, hindi lang yan. Lahat po ng sangay ng ating gobyerno. Pera, power ang kanilang nakikita. Wala sa standard ng Diyos. Sabi nga po nung isang naging presidente ng Amerika, kung di po ako nagkakamali, kung tama pa po itong quotation, itong sinabi niya, you cannot govern a nation without God and Bible. Kaya po paano naging industrialized, paano po naging develop, paano naging ang Amerika? Dahil yung mga unang mga namuno, hindi nila kinalimutan ang standard ng Diyos. Kaya tayo po gusto nating maging masagana po tayo sa ating pamilya, sa buhay po natin, yung standard ng Diyos. Huwag ninyong i-compromise. Natutuwa po ako pag nakakarinig po ako noong mga member po natin dito na nag-a-apply sila ng trabaho. Pagkatapos tatamaan yung araw ng CU nila, yung Sunday o yung Saturday, Sunday. Kahit na malaki ang ang sahod na binibigay, hindi po nila i-compromise. Ang gusto nila, naghanap pa sila ng ibang trabaho na hindi tatamaan yung araw ng pagsisiyo nila at saka yung Sunday nila o kaya Saturday po, yung Sabat. Binigay naman po ng Diyos sa kanila. Higit pa doon sa sahod na inaasam po nila. Dahil ang Diyos, kapag sumunod ka sa Kanya, meron lagi pong gantimpalayan. Amen po. The world selling dreams, but God's offering reality. Temporary highs versus eternal impact. Where's your treasure? Nasaan ba yung mga treasure mo? Alam po ninyo dapat, sabi ko nga po doon sa minsan, meron pa ako nakakwentuhan. Sabi niya, hindi ko na po babanggitin, kukwento ko na lang po yung mga tao. Sabi niya, may nagsabi sa kanya, karakalapera. Dahil po sumasahod siya sa isang buwan, retired na po siya, retirement at saka hindi ko po alam, may business na pinasukan siya, ang tinatanggap niya lahat-lahat, almost 1 million. 1 million peso. Peso na po dito sa atin. Nasa Amerika siya. Karakalapera, sabi niya po. Karakalapera. Pagkatapos po, ano ang nangyari? Alam ko, kung hindi pa ako nagkakamali last December, pagpasok ng December, may ICU yan. Hanggang ngayon po yan. Yung asawa niya, hindi na nakapag sa labas, binabantayan na lang po siya. Sabi ko nga, ano ang magagawa ng 1 million buwan-buwan kung nandun ka sa ICU? Nasabi ko po sa kanila, kapag binibless ka ng Diyos, ano ang sabi? Pag binibless ka ng Diyos, ano po? Dapat Dapat kang maging blessing sa iba. Dapat pinagtutuunan, nag-iimpok po tayo. Tayo po ay nag-iimpok o magbigay po tayo sa gawain ng ating Panginoon. Alam po ninyo, hindi po yung minamanipulate namin kayo. Sa pagbibigay. Salita po kasi ng Diyos ito. Ito po yung gusto namin ituro, yung standard po ng Diyos. Para maranasan po natin parehas yung mga promises na gagawin ng Diyos sa ating buhay. Kapag nag-invest ka dyan sa kaluluwa, sabi ko, lalo ka pang pagpapalain ng Diyos. Hindi mo alam, sa pagbibigay mo yan, nag-i-invest ka sa gawain ng ating Panginoon. Merong isang kabataan o sino man po yan na tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Pagkatapos naging evangelist po yan, maraming kaluluwa ang naihikayat niya sa ating Panginoon. Kasama ka doon, kapatid. Kasama ka doon. Tandaan po ninyo yan. Meron po tayong mga reward. Amen po ba?
Huwag po ninyong ipagdamot yung mga hawak ninyong mga mga treasures, mga kayamanan para sa ating Panginoon. Dahil tayong lahat magsusulit po tayo pagdating ng panahon, pagharap po natin sa ating Panginoong Yesus. Mas maigi po, mag-invest po tayo doon sa hindi nananakaw, hindi nabubulok, hindi kinakalawang. Walang iba kung hindi ang kaluluwa na yan para sa ating Panginoon. Amen po ba? Sa 1 Peter chapter 1 verse 14 to 17, as obedient children. Sino po yung mga obedient? Natural po yung mga anak ng ating Panginoon. Yung mga tumanggap kay Kristo. Obedient dapat po tayo. Ano ang sabi? Do not conform to the evil desires you had when you live in ignorance. Sabi niya po, huwag na kayong sumang-ayon, makisang-ayon doon sa mga masasamang hangarin po ninyo, desires ninyo, noong hindi pa ninyo nakikilala o hindi pa ninyo alam ang mabuting balita o ang ating Panginoong Hesu Kristo. But just as He who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. Pwede ho ba tayong maging holy? Yan po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi niya po sasabihin yan, hindi niya ipasusulat sa kanyang banal na salita kung hindi po tayo pwedeng maging banal. Pwede po tayong maging banal. Yun lang pong mga kasalanan na hindi na po natin ginagawa. Yung dati nating nagagawa at hindi mo na ginagawa. Dapat po intentional tayo dito Yan po, ang grace ng Diyos ang magbibigay po sa atin ng katatagan, ng kalakasan po, ng determinasyon para po yung mga kasalanan na yan ay hindi na natin magawa. At habang yan po mga kasalanan na yan ay napagtatagumpayan natin, hindi na natin nagagawa, nagiging banal po tayo. Amen po ba? Kaya po ano ang sabi diyan? Since, verse 17, since you call on a Father who judges each person's work impartially, live out your time as foreigners here in reverent fear. Tayo pong lahat bilang mga mananampalataya kay Kristo, tayo po ngayon ay namumuhay dito bilang foreigner. Kapag pumunta ka po sa Thailand, ang dami pong pumupunta ngayon dyan. Thailand, sa Japan, sa Vietnam, sa Singapore, sa Malaysia, di ba? Ano ka noon pag pumunta ka ron? Tourist ka. Namasyal ka lang. Pero foreigner ka po. Joke only yan Foreigner ka, hindi ka tiga ron. Ano po? Kaya nga tayo, hindi po tayo tiga rito. Magbuhat po nung tinanggap natin ang ating Panginoong Hesukristo. Foreigner po tayo. Alam mo ba ninyo yung mga taong tinatawag na mga nomadic? Yung wala po silang tirahan na titira sila dito, pagkatapos lilipat na naman dito, lilipat na naman. Ano po? Tayo po, hindi tayo permanente dito sa mundong ito. Tayo po ay foreigner, naglalakbay lang po tayo. Kaya nga po, lagi nating gawin, isa puso po natin ang standard ng Diyos. No compromised. Amen po ba? Temporary earth, sabi po dito, temporary earth, eternal heaven, live holy, live like home. Amen. Pangalawa po, 8:30 na pala. Dapat matatapos po ako, 8:15 Pangalawa po, run the race without baggage, meaning avoid comparing yourself. Yung una, compromised. Yung pangalawa, comparing. Marami pong sa panahon po natin ngayon, kaya yung mga iba, hindi po sila masatisfied dahil po lagi nilang kinokompara yung sarili nila sa ibang tao. Sa kaibigan nila, sa kapitbahay nila, sa katrabaho nila, even sa loob ng church. Kinukumpara po natin yung sarili po natin. Tandaan po ninyo, tayo pong lahat, ang sabi ng 2 Corinthians 5:17? Kaya't kung nakipag-isa, sabi po dyan, na kay Kristo ang isang tao. Sino yung isang tao na yan? Kayo, tayo.
Even po, kung kayong mga first-timer, mga bisita namin, tatanggapin ninyo ang ating Panginoong Hesukristo bilang sarili ninyong tagapagligtas. Ano po? Panginoon ang buhay ninyo. Sincere po kayo sa inyong ginawa. Kayo po ay nakipag-isa kay Kristo. Kung tayong lahat ay nakipag-isa na kay Kristo, ano po ang sabi? Diyan, isa na siyang bagong nilalang. Tama po ba? Isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati ninyang pagkatao. Binago na siya. Sino ang nagbago sa kanya? Si Jesus. Ano po? Ay bakit mo ikukumpara yung sarili mo? Kung ikaw ay bagong nilalang na, bakit mo ikukumpara yung sarili mo sa mga hindi Kristiyano? Hindi ba mas blessed ka? Bakit? Dahil may Kristo ka? Amen po ba? Bakit mo ikukumpara yung sarili mo sa loob ng tahanan na ito sa mga kapatid po natin kung siya ay binibless? Ang dapat mong gawin, Lord, salamat po. Binibless mo ang aking kapatid na ito. At alam ko po sa susunod naman, ako naman po ang ibibless ninyo. Dapat ganon ang ating... Kaya nga, do not conform to the pattern of this world. Ano po? Hindi po yan yung kaisipan ng Diyos. Kaya ano po ang sabi ng Galatians chapter 6, verse 4 to 5? Each one should test their own actions. Then they can take pride in themselves alone without comparing themselves to someone else. For each one should carry their own load. Ano ba ang meron po sa atin? E di yun po ang pagyamanin po natin. Amen po ba? Kung ikaw ay ginagamit ng ating Panginoong Jesus, dito sa loob ng bahay-sambahan natin, o saan man, ano po, bahagi ka ng salita ng ating Panginoon. Marami kang idadala ng kaluluwa para sa ating Panginoon. Huwag mo naman sabihin, itang kapatid ko ito, 35 years niya, lahi pa nga dalang kaluluwa. Hindi po yan ang standard ng Lord. At huwag po natin i-compare yung sarili natin. Glory to God, nagagamit ka. Ang dapat mo lang sabihin doon, Lord, ano ang lagi po yung look ba yun? Na Lord, hindi po ako kaaya-aya. Ano po? Na servant mo, na ginawa ko lang po ang dapat kong gawin. At dapat ang lagi natin sinasabi, only by your grace. Dahil lang sa biyaya mo, Lord, kaya ko po nagagawa ito. Ito po, yung sige, ibalik mo. So you also, when you have done everything you were told to do, should say, we are unworthy servant, we have only done our duty. Amen po ba? Huwag po natin ikumpara yung sarili natin. May kanya-kanya tayong task. May kanya-kanya pong responsibilidad na ipinagtiwala ng Diyos sa bawat isa't isa. Yun po yung gawin natin. Gawin natin na may katapatan, may kabutihan, para sa ating Panginoong Jesus. Sa 2 Corinthians chapter 10, verse 12, we do not dare to classify or compare ourselves with someone who commend themselves when they measure themselves by themselves and compare themselves with themselves. They are not wise. Kapag kinukumpara po natin yung sarili po natin sa mga para bang wala kang sariling identity. Hinahanap mo pa kung ano yung identity mo. Kaya nga, kuminsan nasosobrahan ka sa identity. Yung iba po, anong ginagawa nila sa sarili nila para mapansin lang sila? Pinuno ng tattoo ang katawan. Yan ang identity ko. Minsan po may nakita ako, mukha hanggang dito, nakahubad pa naman. Sa babae naman, ang ganda-ganda ng balat ang kinis-kinis, tas kita mo. Identity. Kulang ka sa pansin? Pero kapag na kay Kristo ka, yung KSP na yan, wala. Ang gusto mo lang talagang mapansin ang Panginoon.
Yung mapatuwa mo siya, ma-please mo siya sa lahat ng mga ginagawa mo. Kaya nga po sa James chapter 3 verse 15, 16, for jealousy, tingnan po ninyo yan kung ano ang ginagawa ng comparing. For jealousy, sabi po dyan, and selfishness are not God's kind of wisdom. Such things are earthly, unspiritual, and demonic. For wherever there is jealousy and selfish ambition, there you will find disorder and evil of every kind. Kita po ninyo? Kaya nga po sa pamilya, kapag nagkukumpara na ang mga magkakapatid, kumusta na ikaw yan? Ito, may akwal tayo. Ne. Tumukha niya na ka man magsalita. Ne. Antay-iwali mo. Tabano. Bakit? Tandaan po ninyo yan. Kinukumpara na niya yung sarili niya. Meron na siyang jealousy. Meron na siyang, sabi dyan, yung yung selfishness. Ka masaya. Binless niya yung gino'y kapatid mo. Kaya po, napakapangit po yung nasa korte. Tapos magkakapatid. Ano po ang nagdidimandahan? Nanume, Kuya me, alike, kaya kuya yan. Ano ang pinag-aawayan nila? Lupa. Ano po? Para-pareho na naman niyada laking kay. No, sigurado lang muntak yung banwa. Baka may impyerno. Maski kay impyerno, yada manadala yan eh. Ano po? Kapatid me, alike, kanito. Yan po. Yan po yung dulot niyan. Nakakahiya, magkakapatid, nasa korte. Ano po? Ano ang sabi diyan? Kapag nagkinumpare mo na yung sarili mo sa iba, ano ang bunga niyan? Yung jealousy, yung selfishness. Ang sabi diyan, ang jealousy at ang selfishness are not God's kind of wisdom. Hindi po yan yung uri ng karunungan na nanggaling sa Diyos. Such things are earthly. Makamundo, unspiritual. Hindi po spiritual yan. Demonic, makademonyo. For wherever there is jealousy and selfish ambition, there you will find disorder and evil of every kind. Kaya hindi masaya ang pamilya. Pasko, New Year, hindi ba dyan nagkakaroon po ng pagsasama-sama ang mga pamilya, reunion? No ka rin niya ikay, kaya kanumunta. Bakit? At saka nu'y koya. Di ba may disorder? Tama po ang salita ng Diyos? Ayun kukumpara yung sarili yun Isa natin mabibless ka rin kapatid nyo, even sa loob ng church. Matuwa po tayo, magpasalamat tayo sa Diyos. Amen. Pila na ako mong minuto. Po. Okay. Last na po. Hallelujah. Mayari ko po nga 8:30. Run the race without baggage, meaning learn to forgive quickly. Ito ang isa sa mga pinakamabigat na dinadala ng mga Kristiyano na bagahe na hanggang ngayon, number 1, yung weapon na ito ng kaaway. Yung forgiveness. Yung unforgiveness na yan. Sino na po yung nakaranas ng unforgiveness? Sana ngayong narinig ninyo. Hindi sana. Ngayong narinig ninyo ang salita ng Diyos, magpatawad na kayo. Dahil po ito yung nagbibigay ng bigat sa atin para hindi tayo sumulong, umabante, mag-level up, mag-mature sa ating spiritual na relasyon natin sa ating Panginoon. Kahit naman po tayo, ako lagi ninyo naririnig sa bibig kong yan. Kahit tayo mismo, alam natin, kaya hindi tayo umuusad, hindi tayo nagiging mature sa spiritual natin dahil merong unforgiveness. Masakit po ito. Yung unforgiveness na yan. Ano ang sabi ng Ephesians chapter 4 verse 26-27? And don't sin by letting anger control you. Don't let the sun go down while you are still angry, for anger gives a foothold to the devil.
Habang aking pong pinagmumuni-muni ito kagabi, ano po, mimo ako. Yan po. Ati ko kasing pagawa king anak ko, na ako, bala mo daramdaman. Di mimo ako. Kaya, sakto, nandito ako. Sabi, and don't sin by letting anger control you. Don't let the sun go down while you are still angry. Aba, in demonyo, very subtle niya po eh. Anong kapinong lumog, ketang ka na akong isip. Naman, Aldo ngini, lani maning Aldo. Benging ngini, lawen meya na. Don't let the sun go down while you are still angry. Demonyos, kaya ko? Muna ako, kakayang manipulate. In Jesus' name, ako kakyan. Ako kaya? Istong may baloy salita na ng Gino at alakan tunay relasyon kayong Gino. Ang gawain po ng kaaway, very subtle niya po. Ang pino-pino, akala mo tama. Pero maliling lang. Pakalawin ke, oo nga no. Pinokus na ako pamukit ang sun. Benging yan na. Ala na Aldo. Ba demonyos kaya ako, makokakingisip ko. Kaya na. For anger gives a foothold to the devil. Lord, sorry po. Lako ako na itang anger ko ako. Kain. Sorry po, Lord. Kain. Nakukuha po ba ninyo kung ano yung gusto kong i-relate sa inyo? Ano po? Dapat ma-discern ka eh. Meron po kaming kinakausap dito sa church. Kausap pa lang namin. Pagkatapos, ang sabi niya, sige po, hindi na muna po ako mag-attend, hindi na muna po ako mag-aral. Baka po malaman ng mga kapatiran dito yung gewa na. Sabi ng Holy Spirit sa akin, rebuke me. Babrada ako. Misasabi tapangin, nag-uusap pa lang tayo ngayon, na huwag kang bibitaw at mag-attend ka ng mga services natin. Pagkatapos, yan ang lumabas sa bibig mo. Na-discern mo ba yan? Hindi po. Kasatel na. Kapinong-kapino yung gawa na ng kalaban. Doon at that moment. Tayo po sa sarili natin, paano po natin na-discern yung mga gawa ng kaaway, yung mga eskema ng kaaway? Ito po, hindi ako nagbibiro, naranasan ko po yung kagabi. Pinapaanon sa akin ng kaaway, hindi naman araw wala naman yung araw, gabi ngayon, sabi niya. Tingnan mo, sabi niya. Pilosopuya pa mo. Pero, alam po ninyo, mas maigi yung mga marunong ka magpakumbaba, yung may teachable spirit ka. Yung kaagad, nalalaman mo, alam mo yung tama. Pinakikinggan mo kaagad ang ano ng Holy Spirit. Kaya po ito, tandaan ninyo, anuman po yung meron kayo, huwag ninyong hayaan na lumubog pa yung araw. Dahil pag lumubog na po yung araw, nananatili pa yung sama ng loob mo, yung anger na yan, magkakaroon na ng foothold ang kaaway. Hindi lang foothold yan, magiging stronghold na yan kinabukasan. At magiging matindi na yung anger, yung galit mo doon sa tao. Na yan. Kaya nga po, tanggalin po natin yan. Yung bagahe na yan. Sabi ko nga, ito yung isang weapon ng kaaway sa mga mananampalataya, kaya hindi umuusad. Hindi po nagmamature, hindi nagle-level up ang mga spiritual po nating kaugnayan sa ating Panginoon. Number 1 po yung unforgiveness, yung forgiveness na at saka yung isa, yung pera. Number 1 po yan. Yan dalawang yan. Yan ang ginagamit ng kaaway sa loob ng church, sa puso po ng bawat mananampalataya. Ano pa po ang sabi ng Hebrews chapter 12, verse 15? Look after each other so that none of you fails to receive the grace of God. Watch out that no poisonous root of bitterness grows up to trouble you, corrupting many. Ano ang sabi? Look after each other. Bantayan po natin. Magkaroon tayo ng malasakit sa iba. Kung yung mga iba nararamdaman mo na parang may bitterness, may anger siya sa kapatid natin, di kausapin mo. Kapatid, yung standard ng ating Panginoon, no? Tayo ko compromise. No nano, ing tutu yang sabyan,
tamo. Kung ano po yung totoo ayon sa salita ng Diyos, yun ang sasabihin po natin. Lagi ninyong tatandaan, ang salita ng Diyos ang siyang nagja-judge sa atin. Kami po o tayo po na ating ginagamit o ating pong binabasa, sinishare ang salita ng Diyos, hindi tayo ang nagja-judge. Dumadaan lang po sa atin, inilalabas ng bibig natin para yung kapatid natin na ating pong kinokorek, marinig niya. At ang salita ng Diyos ang magja-judge sa Kanya, hindi po tayo. Masalaya po ita, maliwanag po ba? Kapag lumalabas ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, buhay po yan. Amen. Para hindi makorap ang marami. Lalo na po yung may mga sama ng loob. Hindi naman niya sasabihin yung ginawa niya. Ang sasabihin niya, gagawa ng mga kwento para siraan itong mga kapatid natin. Marami na po yan. Nararanasan po namin yan. Pero pinatawad na po namin sila. Mas maigi po yung magpatawad kasi meron kang peace. Meron kang kapayapaan na kahit masalubong mo siya, hindi ka gagawa o hahanap ng ibang pinto o ng daan. Pwede mo siyang diretsuhin. Kumustahin pa. Yan po. Kapag ang puso po malinis. May forgive. Ano pa po ang sabi ng Colossians chapter 3 verse 13? Make allowance for each other's faults and forgive anyone who offends you. Remember the Lord forgave you, so you must forgive others. Make allowance. Magbigay ka, maglaan ka, maglagay ka ng allowance. Ano po ba ang gusto ninyong allowance? Konti o marami? Ala kong pure. Natural yung marami, di ba? Ganun din pala sa atin. Yan pala yung tinuturo, yan pala yung standard ng Diyos. Halimbawa, kung itong kapatid, meron kang kapatid dito, potang magkwento ya, potang magsalita ya, itambala mo, kakayabangan ka. Inkay, kabaming kaya kang kaya, mga allowance kaya. Inkay na. Intindihan mo kanini. Inkay na. Uunawain mo siya. Kaya pala ganito siya. Natural na pala sa kanya yun. Pero kakausapin mo siya para mabawas-bawasin yan. Tama po ba? Yan yung make allowance for each other's fault. Ano man yung pagkakamali ng ating mga kapatid. May agad tutuldukan. Patawarin mo siya. Hindi po. Yung minsan, wala na po second chance. Daig miya pa yung gino. Kaya nga po itinuturo sa atin make allowance for each other's fault and forgive anyone who offends you. Remember the Lord forgave you. So you must forgive others. Forgiveness is by faith. Totoo po ito. Forgiveness is by faith. Ano ang sabi ng Luke chapter 17 verse 3 to 6? So watch yourselves. If your brother or sister sins against you, rebuke them. Sawayin mo siya, pagsabihan mo siya. And if they repent, forgive them. Even if they sin against you 7 times in a day, and 7 times come back to you saying, I repent, you must forgive them. The apostle said to the Lord, tingnan po ninyo ito, increase our faith. Bakit kaya nasabi ng mga apostles ito, increase our faith? Dahil sila nahihirapan din magpatawad. At ano sabi ng Diyos, ni Jesus sa kanila? He replied, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, be rooted and planted in the sea, and it will obey you. Sumagot si Jesus sa kanila. Nung sabihin po nila, increase our faith. Lord, increase our faith. Para po kami ay makapagpatawad. Ano ang sagot ni Jesus sa kanila? Kung meron lang kayong pananampalataya na singliit ng mustasa, sabi po niya, binhi ng mustasa,
You can say, masasabi mo sa mulberry tree. Alam po ninyo yung mulberry tree, ang bunga po nito napakaganda. Pero pag kinain mo, pakla. Ang ano po niyan, ang ugat niya, mas malapad po doon sa kanyang dahon. Talagang matatag po yan. At yung kanyang trunk, yung puno po, ginagawa pong kabaong at taul. Po. Tingnan po ninyo. Sabi nga po, na kagabi sabi ni Pastor Manny, kapag ang ating Panginoong Jesus nagbigay po ng ilustrasyon, lahat merong ibig sabihin. Lahat po. Kaya po dito, sabi niya? If you have as small as a mustard seed, yung faith po natin, you can say to this mulberry tree, kahit po, nakabaon na yan sa puso mo, kahit na sinabi mo na maski mipantela, kahit na magpantay ang paa ko, hindi ko mapapatawad yan. Subalit ngayon, kapatid, naririnig mo sa umagang ito, ikaw ay bagong nilalang na. Nakikipag-isa ka na kay Kristo. Yang luma mong pagkatao na yan, yang unforgiveness na yan na nasa puso mo, wala na yan. Bago ka nang nilalang. Si Kristo na yung nasa puso mo. Kaya magpatawad ka. Kaya sabi dito, kung meron kang kasing liit ng seed ng mustasa, yung faith mo, sabihin mo sa mulberry, sabihin mo sa unforgiveness na yan. Sabi po dyan, be rooted, mabunot ka, matanggal ka sa puso't isipan ko in Jesus' name. Ano ang sabi niya? Be planted, matanim ka. Saan? Sa dagat. Hindi po matatanim yan sa itaas, siguradong bababa po yan sa ilalim. Kapag sinabi mo yan, gusto mo pang halikain, susundan mo ba sa ilalim ng dagat? Para bunutin mo, kunin mo ulit? Hindi na po yan. Kaya doon, sa ilalim po ng dagat. At ang sabi dyan, it will obey you. Susundin ka. Nasa sa atin lang po yung forgiveness. Kung sino man po sa inyo, sa umagang ito, even doon sa mga naka-online, nakakarinig na salita ng Diyos, panahon na po para i-release po ninyo yung forgiveness na yan doon sa tao na nakasakit ng damdamin ninyo. Bago ka nang nilalang, kapatid, hindi ka na yung dati. Yung standard ng Diyos, yung sundin mo, wag mo i-compromise. Meron nga kinounsel si Pastor Manny, sinasabi niya mag-release na. Hindi po ang panahon ng pwedeng maggamot ng forgiveness. Kung ano po ang sinabi ng salita ng Diyos, kung lumapit sa iyo, kung ilang beses siyang nagkasala sa isang araw, kung 7 beses mo siyang patawarin. Amen, mga kapatid. Kaya nga po, magpatawad tana. Amen po ba? At tignan po ninyo, magpo-flow po ang blessing ng ating Panginoon. Naranasan ko po yan. Uulitin ko po. Sa shortcut ko na po, 8:37 na. Marami pong nangyari sa buhay namin bilang mga dito. Masasakit po. For how many years po? Nandito po. Kaya yung isa kong kapatid, sabi niya, ang dagol ko, aryang ko balat din eh. Alam niyo, dumating yung panahon na sabi ko, Lord, bisa ko po maglingkod kaya ka. Ang lagi sinasabi sa akin ng Holy Spirit, magpatawad ka muna, tanggalin mo muna yung anchor mo. Yung unforgiveness mo sa tao. Tuwing nakikita ko po kasi yung mga bubukal ko daya. One day, tumawag po yung mami ko dahil po ako lang nandito, nasa Amerika po silang lahat. Sabi, isa lang pala yung pinapagawa ng banal na Espiritu ng Panginoon. Mag-release kami ng forgiveness. Madaling salita, umuwi po yung mga magulang ko. Pagkatapos nakita ko diyan, doon sa ilalim doon, yakap-yakap niya. Ako naman nandito ako, nakita ko. Mimo ako. At kinawal niya ako. Ang sabi ng Holy Spirit, wari, sabi ko, mag-forgive na kayo. O kinahon niya, Mama, mag-forgive niya. Di ka. Sabi. Umiyak ba ako sa ating Panginoon? Sa madaling salita ngayon po,
Kahit saan ko makita, na kakaulang ko lang po yung kain. Alam po nyo, by faith talaga. By faith. Hindi po natin magagawa yung sarili nating kakayanan. Ay, ibagsak tamo. Only by the grace of God. Only by the grace of God. Forgiveness sets you free. Forgiveness sets you free. Totoo po ito. Kaya nga po, magpatawad tanan po. Para itong 2026 na ito, maranasan po natin yung 100% na blessing ng ating Panginoon. Sigurado, yan yung humahadlang para hindi mo maranasan pa yung blessing ng ating Panginoon Pero kapag ginawa mo yung kapatid, sa oras na ito, sa sandaling ito, dire-diretso yung pagpapala ng ating Panginoon. Amen? Okay, last na po. Mag-review na tayo. Run without baggage. Never compromise your faith. Avoid comparing yourself. Learn to forgive quickly. Last verse, 1 Peter 5:7. Give all your worries and cares to God, for He cares about you. Give all. Ano po? Hindi po some. Ang sabi po, all your worries and cares to God, for He cares about you. Amen. Sa mga first-timer po natin, ano man po yung dalahin ninyo, narinig po ninyo ang salita ng Diyos. Itong huling binasa ko po sa inyo, 1 Peter 5:7, give all your worries. Ano man po yung mga nagiging, pabigat sa inyong kaisipan, sa inyong puso, mga cares po ninyo, idalhin po ninyo sa ating Panginoon. Bakit? For He cares for you. Amen po ba? Tayo pong lahat ay tumayo.